Abay, mukhang sisimulan nila ang proseso ng impeachment kay BP Sara bilang ganti dito sa mga binigkas na salita ni BP Sara laban sa gobyerno. Ang politika, walang forever. Baka mamaya yung inyong ini-impeach maging presidente sa lalo mabilis na panahon. Lalo na sa mga panahon ngayon. Pinagdududahan pa rin yung video. Ngayon nandyan na po yung expert opinion ng isang disinterested person kasi hindi ICT at NBI naman, lahat yan under sa presidente. Ano ngayon ang magiging husga ng taong bayan dyan sa pulboronic video na yan? Kung mapapansin mo, talagang ang mga kongresista, although pare-parehong pinagsasalita ng kanilang PR, kung sino man yung PR nila, ay panay ang banat ngayon kay BP Sara para sanggain yung mga binatong mga paratang ni BP Sara. At ang balita ko nga, dun sa aking mga kasama dati sa Kongreso na ngayon ay mga bossing dyan sa Kongreso dahil sila yung mga third-termers, abay, mukhang sisimulan nila ang proseso ng impeachment kay BP Sara bilang ganti dito sa mga binigkas na salita ni BP Sara laban sa gobyerno. No? Well, alam nyo talaga, double-edged sword yan. Okay? Kasi alam natin na bagamat may numero kayo dyan sa Kongreso at lahat kayo hawak na ating speaker na madali niyong i-impeach yan, unang-una alam nyo naman mahirapan yan sa Senado dahil lalo-lalo na kung ang gagamitin yung basehan ay yung confidential funds na nakabinbin pa sa Korte Suprema. So paano naman aakto ang Senado sa isang legal issue na nandoon na nakabinbin na sa Korte Suprema? Hindi ba dapat antayin muna yung resulta noon dahil yun naman ang katungkulan ng hudikatura, no? Itaguyod ang supremacy ng ating saligang batas na sinasabi ng mga petitioners dun sa Korte Suprema na linabag daw ang saligang batas nung binigyan ni Marcos Jr. ang ating Inday Sara ng 221 million na parang 125 doon ay confidential fund na nagastos ng mga satellite offices. Kung titignan mo naman saan napunta yung mga nagastos na yan, yan ay lahat napunta sa tulong sa taong bayan. No? Yan naman talaga ang paggamit ng confidential fund. Marami pa raw mga ibang mga basihan ang isasama nila dyan. Nandyan yung sa procurement daw ng ghost textbooks. No? Ang alam ko, napakaingat ni BP Sara pagdating dyan sa procurement sa DepEd. Dahil nga nung siya'y pumasok, meron ng iskandalo na tungkol sa laptop na kinabilangan pa nga nung chair ng Committee on Appropriations sa si Zaldico, pero wala naman nangyari. No? Magkaroon lang ng ingay, wala naman nangyari. Ewan ko kung meron talagang makakasuhan dyan. At ang alam ko, pagdating sa procurement ng mga computers, talagang kinuha niya ang tulong ni Secretary Ivan Uy. Hindi siya pumayag na magka-bidding na ang specifications ay hindi aprobado ng DICT. Kasi nga nagkakaroon ng overprice dahil nga doon sa specification. Minsan mahal talaga yung makina, pero mura naman yung operating system na ilinalagay na walang dahilan para maging napakamahal ng laptop. No? So para maiwasan yan at dahil din ma-eksperto si Inday Sara Duterte dyan, kinuha niya yung advice ng ating DICT. So wala po siyang binid na laptop or anong tawag doon sa isa? Hindi laptop. Yung isa, yung tablet na hindi po sang-ayon ang ating DICT Secretary sa specifications. No? So lahat naman po yan, karapatan yung gawin, pero isipin niyo po ang politika, walang forever. Baka mamaya yung inyong ini-impeach maging presidente sa lalo mabilis na panahon. Lalo na sa mga panahon ngayon na merong question doon sa kalusugan ng presidente dahil nga dito sa pulboronic video at ang mga testimonya ni Cathy Binag. Mga partners, o nga pala, kagabi, nakatanggap ako ng tawag galing kay Maharlika. Abay, lumabas na pala yung written expert opinion na yung pulboronic video ay unaltered. Ayun. Ibig sabihin, authentic. Walang ebidensya na may AI, walang ebidensya na merong alteration. At ito'y binigay na isang eksperto na galing mismo sa Los Angeles na film capital of the world. Kaya dahil film capital of the world siya, lahat yung mga magagaling sa mga video analysis narariyan sa Los Angeles. No? So isa pa po yan na issue na dapat husgahan na naman ng taong bayan ngayon. Marami kasi na naniniwala na, parang tanggap na nila na gumagamit ang presidente, pero siyempre, pinagdududahan pa rin yung video. Ngayon nandyan na po yung expert opinion
ng isang disinterested person, kasi yung DICT at NBI naman, lahat yan under sa presidente, ano ngayon ang magiging husga ng taong bayan dyan sa pulboronic video na yan. So, tignan po natin yan. Yan ay ang papasok na bagyo sa Philippine Area of Responsibility, yung authentication ng pulboronic video na po pwedeng maisa publiko. Tinatanong lang ngayon ata ni Maharlika Boljaquera doon sa kumpanya kung okay lang ilabas pati yung pangalan ng kumpanya nila, no? Kasi siyempre may mga iba hindi po mapayag. Ang pagkakaintindi ko kasi yung unang nag-authenticate niyan, hindi pumayag na yung kanilang findings isa publiko dahil ayaw nila makaladkad sa kahit anong issue ng politika. Pero ngayong nandiyan na po yung authentication na yan, kinakailangan tanungin na naman ng presidente, Mr. President, nabibigay kami sa iyong katahimikan. Authenticated na po. Bagamat ang sabi ng mga tao nyo sa DICT at NBI na deepfake, ay ito na po ang expert opinion ng isang dalubhasa, na isang dayuhan, na wala pong pakialam sa politika ng Pilipinas, na nagsasabi, totoo, unaltered ang pulboronic video. Paano na po yan? Siguro naman po, ibibigay nyo na ang katotohanan sa taong bayan. Madali po magpasinungaling, sabay hair follicle test nang mawala na pong issue. Pero kung kayo aamin, ang tingin ko naman po, ang mga Pilipino, mapagpatawad. Yung minsan po, naalala nyo, si Gloria Macapagal Arroyo, napakatindi ng nahuling ebidensya sa kanya. Hello, Garci. Pero siya ay I am sorry. At ngayon, naging kongresista pa at nung minsan ay naging House Speaker pa after the I am sorry. So ang importante lang po sa Pilipino, magpakatotoo. Sabihin ang katotohanan at po pwede naman po magpatawad, lalong-lalo na kung magko-commit naman po na magpapagamot. Dahil ang drug addiction, ayon po sa World Health Organization, ay isang serious illness. At partner, dahil yan po ay serious illness, no? Kapag umamin ng ating presidente, abay kinakailangan talaga ibigay ng kompleto ang estado ng kalusugan ng presidente. Yan po ay ayon din sa ating salagang batas. At habang hindi siya nasa tamang estado ng kalusugan para mamuno, pwede naman maging acting lang. Acting president, hindi naman ibig sabihin, forever hindi na siya maging presidente. Siguro after rehab, po pwede naman bumalik muli, no? Dahil ang Inday Sara naman come on. Talaga naman po hindi naman yan gahaman sa kapangyarihan. Nagbigay nga sa inyo para maging presidente. Kung di naman siya nagbigay, siya ngayon ang presidente, di ba? So, ang importante, kalusugan. Unahin ang kalusugan. Bukod doon sa umano'y cocaine video, attorney, hanggang ngayon, wala pa tayong naririnig na sagot o tugon o reaksyon ng Administrasyong Marcos doon sa mga pahayag ni Cathy Binag. Hinggil nga dito sa issue kaugnay nga kay Pangulong Bobo Marcos. Tingin ko nayayanig talaga sila dyan kay Cathy Binag kasi talagang insider si Cathy Binag. No? In fact, bago pa siya lumabas doon sa interview kay Maharlika, may larawan na nagpapakita doon sa birthday ni... Sino ba yung naiulat na girlfriend ni Congressman Sandro Marcos? Yun ba yung Barbie na tinatawag? Parang invited lang ata siya. Invited siya. No? Pero lumabas na, yun nga, nandun pa si Cathy doon sa birthday na yon, no? So talagang umiikot siya doon sa sirkulo ng mga alta kung na bibilangan na ating first family, no? So kaya sila natataranta kasi wala naman pwede mag-deny na talagang naging partner sila ni Tony Boy Florendo na alam natin ay isa sa pinakamalapit na kaibigan ni PBBM Jr. mula pa noong mga unang panahon.